Isang mapagpalang umaga sa lahat, purihin ang Diyos. Kumusta na po? Sana maayos lagi tayo at laging may malakas na pangangatawan. At higit sa lahat, nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. May pandemya man o wala, anuman ang kalagayan ng puso natin, tuloy pa rin tayo. Kamakailan lang ay humantong tayo sa hard lockdown pero tuloy pa rin ang buhay. Tandaan po natin mga kapatid na ang biyaya ng Diyos ay napakasapat at ang kanyang awa ay laging ito bago sa bawat umaga. Kaya sa umagang ito, patuloy natin pag-aralan at ihanda ang ating puso sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So, basahin po muna natin ang Deuteronomy chapter 25 verses 1 to 19. Sabi dito, kapag may usaping iniharap sa hukuman, pagpapasyan ito ng mga hukom. Pawawalang sala ang walang kasalanan at hahatulan ang may sala. Kung ang angkop na parusa ay palo, padadapain ng mga hukom ang may sala at papaluin ayon sa bigat ng kasalanan. 40 palo ang pinakamaraming ibibigay sa may sala. Ang higit dito ay paghamak na sa pinarurusahan. Huwag ninyong tatalian ang bibig ng bakang gumigiik. Ang pag-aasawa uli ng babaeng balo. Kung mamamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay di maaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ay tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid na namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatanda ng bayan. Sasabihin niya, ayaw niyang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gawin sa akin ang tungkulin ng kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumao ay papatawag ng matatanda at papayuhan. Kapag tumanggi rin ito, lalapitan siya ng balo at hablutin ang kanyang sandalyas sa kalulurahan sa mukha. Sabay sabi, ganyan ang dapat gawin sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid at ang sambayan nito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng inalisan ng sandalyas. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at hawakan ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng yon, hindi siya dapat kaawaan. Huwag kang mag-iingat ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong mag-iingat ng dalawang takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan, at ang gagamiting takalan ay yaong husto sa sukat upang mabuhay kayo na matagal sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh, ninyong Diyos. Lahat ng nandaraya ay kasuklam-suklam sa Kanya. Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek sa inyo nang kayo'y nasa daan mula sa Ehipto. Sinalakay niya kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasama ninyo sa ulihan. Kawalan iyon ng paggalang sa Diyos. Kapag nalupig na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, patayin ninyo lahat ang mga Amelisita roon. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito ay nagpapasalamat po kami dahil muli ay ginising mo at binigyan niyo kami ng buhay. Buhay, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay nito at kayo din po ang mapaparangalan nito, Panginoon. Nawa, Lord God, sa aming pagbubulay-bulay na yung salita, patuloy niyo po kaming katagpuin. Mangusap ka po sa bawat puso at bawat isip namin, Lord.
Maraming salamat dahil Diyos ka na kailanman ay hindi nagbabago sa aming mga buhay. Maraming salamat sa kalakasan, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na dulot nitong araw na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. So sa umagang ito, sa meditation po na aking pag-aralan, pinamakatan ko po ito, not be violators of God and men, rather pursue importance to what is valuable to God's heart. So may mga highlights po tayo patungkol sa mga division of verses na ating nabanggit kanina. Dahil ito po ay patungkol sa mga various laws or iba't ibang tuntunin. So dito po sa verses 1 hanggang verse 3, ito po ay dealing patungkol sa corporal punishment at kung paano ito sinasagawa doon sa mga argument, sa mga dispute na dinadala sa courts. So according to Jewish law, at bahala po ang mga judges na nito kung sino yung gumawa ng tama or kung sino yung nasa tama at kung sino yung guilty, kung mayroon man guilty na nagawa ang isang tao, he or she will be subject to be beaten or paghagupit. At yung allowable lashes po na gustong ipataw ng mga Hudyo doon sa mga guilty ay 40 lashes. So, kapag ang guilty na tao ay nakatanggap nito or even nakatanggap more than 40 lashes ang pagpataw, sabi dito, hindi na ito makatao. So, bakit po 39 lashes lang ang pinag-uusapan dito ng mga judge doon sa mayroong naging pagkakasala? So, isa pong purpose dito is to uphold the dignity of the guilty people or guilty man. So, kinoconsider po nila yon, though ang guilty man was due to his punishment, pero dapat, sabi dito, hindi dapat maging sobra or nagiging to the point na magiging degraded na yon sa tao. So, ang lesson po dito na pwede nating makita is though a guilty person is punished, he will be given a chance to be restored after punishment. Dapat po may restoration process. So, napakahalaga pa rin po ang pagbangon ng moral ng tao kahit siya pa ay nagkasala. So, sa verse 4 naman, ito po yung tuntunin patungkol sa para ma-avoid yung cruelty towards animals, or this law is specific to animals. So in other words, kindness must be shown to animals while they will work for farmers. So para po sa mga Israelita, dahil konti lang po sa kanila ang nagmay-ari ng mga baka or mga hayop na magiging katuwang nila sa kanilang pagsasaka, especially kapag harvest time, kasi itong mga oxen or yung mga baka, sila po yung naggigiik, sila po yung nagtitreshing ng mga grains doon. Minsan maghapon sila na nagtatrabaho, ang iba nga parang tinatalian pa yung bibig para habang mayroong ginagawa ay makafocus sa paggigiik lang. Pero hindi po yun, mahigpit po yun na ipinagbabawal dahil ang hayop ay deserving din siyang kumain. So, dapat habang nasa giikan siya or nasa threshing floor,
karapatan niya pong kumain ng mga grains or doon sa mga, or karapatan niyang kumain. So, dalawang bagay na pwede nating matutunan dito sa text na to, sa highlights na ito, is to maximize the profits doon sa mga magsasaka. At pangalawa, para hindi na mag-cause ng harm sa animals, maiwasan ang cruelty towards animals. So, dapat makatarungan din sa mga hayop ang kanilang pagpapagal. Doon po sa New Testament, Paul used to illustrate this verse twice. 1 Corinthians chapter 9 verse 9, sa 1 Timothy chapter 5 verse 18, where the scripture says, "You must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain." And another place, "Those who work deserves their pay." So, patungkol pa ito sa workers who deserves its wages. Lahat ng mga manggagawang gumagawa. So, sila po yung mga spiritual laborers na sa panahon po natin, ito yung mga pastors, mga missionaries, mga teachers, or any person na nagsasagawa or gumagawa ng mga labor patungkol sa mga spiritual na pagtuturo doon sa mga tao. So, pagpapaalala po ni Pablo kay Timoteo bilang ministers of God's word na they or he deserves a benefit from to those na kanyang pinagmiministeryuhan, especially yung mga churches na pinaglilingkuran na mga lingkod ng Diyos, na mga tao ng Diyos. So, from verses 5 to 10 naman is patungkol po ito sa levirate marriage. So, ito po ay isang mainit na usapin. Here is an example where values could be in tension, and so a law was needed to provide clarity. Dapat po maging maliwanag ito paano i-handle ang mga situations dahil medyo nga may kabigatan. May mga kabigatan ito. Pero dahil nga nasa tuntunin, ito yung kanilang layunin. Una is para magsilbing pagpapalaga doon sa husbands na magkaroon ng pagpapatuloy na papasahan ng kanyang pangalan, especially kung sa mga lalaki, sa mga panganay na lalaki. Napakalaga po ng may magpapatuloy. Parang legacy po to ng family to heirs or to have heirs pass on his family name. So another po na purpose is to value, to maintain a high standard of sexual purity. So bagamat sa Leviticus chapter 18 verse 16 sinasabi doon na a brother is not permitted to sleep with his sister-in-law, but here is an exemption to that law about specific situation or specific na requirements na kung saan ay dapat matupad. So if a brother lives together, one of them married but then passed away without a son, so ang magte-take over po nito or yung papalit po, pipili doon sa kapatid na, kung mayroon pa siyang kapatid na lalaki, siya po ang magiging asawa. Or his brother is allowed to take the deceased brother's wife. Kaya po, ito ay tinatawag na levirate marriage. So, isa pong katanungan dito, what if ayaw ng brother o ng kapatid na asabayan ng kanyang widowed sister-in-law? Kasi kung sa ngayon na panahon natin, hindi naman ito practice. Pero sa kanila, dahil nga may sinusunod silang tuntunin, which is yung preservation ng kanilang mga properties, especially kung ang
namatayan ay marami ang ari-arian or maraming mga dapat manahin. Doon po lang, hindi na po lalabas. Doon lang mismo sa loob ng kanilang pamilya. So, ganito pang mangyayari. A brother had an option of not agreeing to this. But in that case, he would have go through a humiliating ceremony to get out of it. So, haharap po siya kung ayaw naman ng kapatid niya. Haharap po siya ng isang seremonya na sabi dito, a humiliating ceremony. So, the dead brother's wife will go to the elders of the city. Ito po yung kanyang gagawin. Tapos, he will remove the surviving brother's sandals and then spit on his face. So, napakasaklap naman ito. Ang isang balo, tanggalin niya yung sandals ng kanyang kapatid dahil ayaw nga siyang asawahin. Tapos, duduraan niya sa mukha. So, this is an act of ceremonially uncleaned for at least 7 days. Na makikita din natin ito, mapabasa din natin ito sa Numbers chapter 12, verse 14. So, as much as possible, tinutuloy pa rin ang tinatawag na strong social pressure. Yung purpose dito is to ensure compliance to this situation because it is important for each clan of each tribe to continue having offspring to inherit all the God's promises to Israel. Lalo na, gaya ng sinabi ko away ago na kung may mga mamanahin. Okay. From verses 11 to 12 naman, this is the ability to raise up offspring. Makita po natin dito na mayroong sigalot, mayroong pag-aaway. So, ng dalawang lalaki. So, bawal po makialam ang asawang babae sa awayang lalaki. Kasi, kapag tumulong ka or even umawat ka lang, then accidentally nasagi mo ang private parts ng kaaway ng asawa mo. Nako, your hands will be cut off. Putol ang kamay. Ganito po ang parusa. So, meron pong physical mutilation as punishment for violating that law. So, wala na pong yan na kahit magmakaawa ka, there is no mercy and pity takes place sa sitwasyong yan. Dahil mahigpit po yan. So, this is an overall concern of modesty and another for posterity. So, dahil pinapangambahan po nito na maaring maging sanhi ng inyong pagtulong or sa inyong nagawa ang kanyang pagkabahog or di kaya hindi na siya makapag-produce ng lahi. So, these last two highlights na mababasa natin, dito po ako magpo-focus ng ating lesson to be learned this morning. From verses 13 to 16. Patungkol naman ito sa tuntunin sa pagninegosyo or laws in regards involving business transactions na kung saan ay maraming mga Israelita ang nasa area na ito ng pagninegosyo or so, Moses commanded Israelites to be completely honest in their business dealing or transaction by using accurate set of measuring standards. Dapat hindi po nila minamanipulate yung kanilang pagninegosyo at their own expense or at their own favor na sobra-sobra. So, paalala po ito na hindi maging mandaraya. Dahil malaki po itong kasalanan sa Panginoon. Tandaan natin, pinapanagot ng Diyos ang sino mang gumagawa nito. So, lesson po na matutunan natin sa ambagang ito. Patuloy po tayong mamuhay ng may katapatan. Live with honesty, with all honesty. Yung sa ibang
Sa ibang translation, sabi doon sa English, honesty brings joy and long life. So, ang nabubuhay or namumuhay na may katapatan, sila po yung mga taong mayroong kasayahan or kasiyahan sa buhay. At isa din pangako ng Panginoon doon sa mga taong may katapatan na namumuhay ay yung long life. So, yung long life po, kung titingnan natin ang Biblia, this is prosperity. It is not just on finances or mga material things na na-accumulate ng isang tao or mga bagay. But this is pertaining po sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Especially how do we relate others or paano po tayo nakikipagkapwa-tao in the area of honesty. So, yan po ang sinabi sa verse 15. Then sa verse 16, sabi doon, dishonest gain is detestable or abomination to the Lord and brings curse on people and property. So, ang pandaraya po ay isang kasuklam-suklam na gawain sa harapan ng Panginoon. At may kaakibat naman po ito na sumpa. Sumpa doon sa tao na gumagawa. At maging doon sa mga property na kanyang natatamasa. So, from verse 17 naman hanggang 19, ito ay patungkol sa instruction ng Diyos kay Moses to destroy Amalekites or even to erase their memory from under heaven. Parang sinasabi dito ng Diyos kay Moses na dapat wala na sila sa mundo. Dapat mawala sila sa mundo. So, isang tanong po dito sa aking, bakit naging noted ito sa puso ng Diyos ang mga ginawa ng mga Amalekites? Bakit gano'n na lang ang tindi or bigat ng instruction ni God kay Moses na totally eradicate sila? So, alalahanin po natin na ang mga Israelita ay sila yung God's chosen people. Napaka-special nila sa puso ng Diyos at mayroon silang nasa puso lagi sila ng Panginoon. They were precious, they were valuable sa mata ng Diyos. Dahil sila nga yung mga pinagpala ng Diyos. So, hindi natuwa ang Diyos sa mga Amalekites. So, sino ba ito? Sino ba sila? So, ang mga Amalekites, kung matatandaan natin, sila yung mga descendants ni Esau na naging kakambal ni Jacob or ni Jacob. So, sila yung mga tao na desert people. Nandun sila nakatira sa mga bundok, sa mga desierto. So, sila po yung naging kaaway ng mga Israelita na siningil out ng Diyos patungkol sa paano makapasok or paano dadalhin ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ang mga Israelita nung ipinalabas na niya ito doon sa Egypt. Dahil nga sila ay ginagawang mga slaves doon. Na sabi ng Panginoon, hindi ganito yung gusto kong mangyari sa mga pinili ko. Na magiging alipin sila. Nagpapakayaman yung mga Egypt at the expense of Israelites. So, ito sila yung yung palaging nagtatangka sa buhay. Palaging may matinding battles or paglalaban o pakikipaglaban na kung mababasa natin sa Exodus chapter 17 at maging doon sa Numbers chapter 14.
sila po yung naging matinding kaaway ng mga Israelita sa pamagitan ni Moses or ni Joshua. So their action against Israel exodus from Egypt is very noted po sa harap ng Panginoon. So pangalawa, bakit ayaw ng Diyos sa mga Amalekites? Dahil sinadya po nilang patayin yung mga pagod, yung mga nanghihina, yung mga Israelites doon sa kanilang journey papunta sa Canaan, sa Promised Land, na kung saan ay binigyan ng Diyos ng pagpapahinga ang mga Israelita. Pero ang ginawa nito, binantayan nila habang nasa daan. At nung time na namamahinga sila, doon inatake. At ang iba ng mga Israelita ay pinatay nga ng mga Amalekites. So wala po silang takot sa Panginoon. Wala po silang awa. Parang nandun sa kanilang puso yung greediness, yung galit, yung inggit kanila. So they have no pity and care for the weak by taking advantage, kung saan walang kalaban-laban ang mga Israelites. So next is they intentionally violated a value that is very dear to God's heart. So ano yung mga violations nila? Yun nga, inapi at ginawa nila ng karumal-dumal na mga bagay ang mga Israelita, na alam naman natin na sinabi ko kanina na these chosen people is a very dear to God's heart. Dahil sila nga yung binigyan ng mga special possessions sa puso ng Diyos. So, tandaan po natin na in our day, sa ating kapanahonan, we are the modern Israelites. We are the chosen people sa ating kapanahonan dahil nga sa ginawa ng Diyos, sa ginawa ni Jesus sa atin doon sa cross. So, kasama na po tayo dito sa God's chosen people. And God, as His chosen people, has been given a chance to take or given a chance for a special possession sa ating mga puso, which is mayroong mga bagay lang tayo na dapat i-avoid or totally blot out or i-disregard. Ito po yung mga Amalekites attitude na minsan mayroon tayo or minsan nagagawa pa natin or minsan bumabalik na mga Amalekites attitude. So sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, sinabi po dito na let's beware of allowing Amalekite sins in our lives, na ito na yung naging kasalanan din ng mga na inaayawan ng Diyos or parang ayaw ng Panginoon na mga bagay na ito, sins in our lives, and for us not to follow this fleshly desire. So ano po yung mga fleshly desire? Ito yung mga kita ng laman, na bagamat Kristiyano na tayo ay mayroon pa rin mga sinful nature na minsan pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. So tandaan po natin na mararanasan lang natin ang promised land or yung mga promises ng Panginoon, yung Canaan, yung abundance sa ating buhay kapag nawala ito or we totally blot out things na nagiging hadlang sa ating daraanan, sa ating journey, sa destiny na kung saan ay gustong iparanas ng Diyos sa ating mga buhay. So, tandaan po natin kapatid na ang pagsama ng Diyos sa atin is from small fight up to the greatest battles na mayroon tayo sa ating buhay. Even providing rest in times of our weariness, providing us our needs in times na minsan di natin alam
kung paano, pero He always make a ways na hindi natin minsan maipaliwanag dahil nga napakabuti ng Diyos sa atin. So, He wanted us to, His chosen people, to receive this special possession. So, pangalawang lesson po na gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito is, dapat matutunan po natin i-forsake totally or even blot out any existence of the Amalekites over our lives kung meron pa tayo. Because God knew that they would never stop attacking these people sa atin kapag meron pang presence nito sa atin. Nawa, hindi po ito maging hadlang, hindi po ito maging balakid to prevent us from entering into a God-given destiny or journey ng ating buhay. So sa verse 19, sabi dito sa ating nabasa kanina, now, if God is requiring us to destroy or erase Amalekites' memory or anything Amalekites seemingly sin na nagkakos ng seemingly Amalekites na nagkakos ng sin sa ating mga buhay, nagkakos sa atin ng mga struggles, nagkakos sa atin na maging defeated tayo or hindi mawala tayo sa direksyon na gusto ng Diyos na ating tahagin. Basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 16 to 17 sa Tagalog. Sabi po dito, 16 to 17. Mamuhay kayo at di ninyo pagbibigyan ang mga hilig ng laman. Ito po yung naging kasalanan ng mga Amalekites, yung namuhay sila ng hilig ng laman dahil nga doon sa kanilang kasakiman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos, at ang kagustuhan ng Espiritu ng Diyos ay laban sa kagustuhan ng hiling ng laman. So magkalaban po ito sa paggawa ng para sa Diyos. Kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, wala na tayo dapat sa ilalim ng kautusan niya. So let's live free, let's live led by the Spirit. So dito po sa ating conclusion, right now, let's have a self-heart check. Sisain po natin ang bawat sulok ng ating mga puso sa dalawang bagay na ito. Una, in the area of honesty. In all our dealings. Sa Diyos man yan or sa ating pakikipagkapwa. Paano tayo namumuhay na may katapatan sa Diyos at sa ating pakikipag-relate sa ating kapwa or sa ating pakikipagkapwa-tao. Hindi lang po yan sa mga nagninegosyo, kundi this is also pertaining po yung honesty sa araw-araw natin pamumuhay, especially na tayo ay mga Kristiyano. Honest ba tayo sa ating mga iniisip? Honest ba tayo sa ating mga pinagdedesisyonan? Honest ba tayo sa ating mga pagtatrabaho, sa ating mga ginagawa? Then pangalawa, patuloy po natin bantayan ang ating mga sarili na huwag tayo mismo or yung sarili mismo natin ang maging dahilan na ma-violate natin ang nais ng Diyos na masarap na buhay sa pagsunod natin sa Kanya. At sa ating kapwa. So, let us not be violators of God and to men, but rather let us give more importance to what is valuable to God's heart. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kami, Ama, na nagpapasalamat sa salita mo sa umagang ito. Muli ay
pinaalalahanan mo kami na bagamat sa ginawa ng aming Panginoong Jesus doon sa cross, hindi na po kami under the law or under the cursed. Hindi na po kami namumuhay na sinusumpa mo, Panginoon. Dahil gusto mo ang bawat isa sa amin na iyong mga pinili ay makaranas ng buhay na matiwasay, makaranas ng buhay na may pagpapala, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa araw-araw sa pamamagitan ng iyong biyaya ay hindi namin ma-violate, hindi namin sira yung mga bagay o hindi namin magawa yung mga bagay na kung saan ay inaayawan mo, Lord. Help us to live with all our honesty in all our areas sa aming mga buhay, sa lahat po ng dealings namin. Maraming salamat po, Lord God, that you will spare us, O God, from this Amalekite's attitude over our lives. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so may the Lord bless the work of our hands today. May we receive blessings ahead. And God bless po at stay connected lagi tayo sa Diyos at sa ating kapwa. So, bukas po ulit dito po sa CLC.TV. Bye and see you.